Ano ba yung pinaka natutulong sa inyo ng pagta-travel? Bakit yun yung isa sa hilig nyo? Sa Japan kasi, pag uwi mo doon, trabaho. Pag doon ba, diretso tulog kayo pag Hindi, para ka kasing robot doon. tulog, Yan. kain. Isipin nyo, in a whole year, ganun yung ano. Yes. Ganun nga yung ano, yung mga Japanese na pumupunta sila ng Pilipinas, di ba? Para minsan doon sila nag-work. Kasi parang, bakit daw sa Pilipinas, pwedeng mag-party, then mag-work. Bakit pag nasa Japan ka, work lang. Yun yung parang pinaka-ano nila. Nagta-travel din ba sila? Hindi. Oo, parang work talaga. Bihira Bihira. sila. Maraming Hapon na walang passport. Tingin nyo ba na ang travel dapat siya ginagawa abang nag-iipon ka ng experience sa life, habang young ka? Or pagka-retire mo na Doon ka na Kapag-ipon ka na. Doon ka na magta-travel. tingin nyo kahit tuwing kailan siya ginagawa? Habang As early. Oo. As early. Hanggat kaya. mas okay nga, utang now, pay later. Utang now muna. May nararamdaman na akong onte. Anong nararamdaman mo? Yung mga diabetes. Anong masasabi nyo sa Siargao cursed? Kasi ang nakakwentuhan ko dyan, mga parents din, sabi dun sa brother ko, yung anak niyo, yung papapuntahin sa Siargao, hindi na babalik yan. Totoo siya sa pangalawang punta ko dito. Kasi nahook din ako sa kultura ng tao, sa kung paano nga sila walang judgment sa itsura mo. Siguro kung single ako at wala akong iniintinding ibang bagay at tao. Siguro nandito ko na ulit. Yelo. Isang ano naman, sample naman dyan. Anong sasample ko? Ang init. Hi vlog! Ano gagawin? Wala lang, ngayon lang. Ano na tayo direct? Walang kakain ng katulang nahuhuling isda. Isa pa. Yung ano, medyo ano naman. Yung parang... Ayoko na, sakit sa'yo. Iniisip mo ko, pagkakain tayo, hindi mo ako binili ng pagkain kagabi. Dinamdam mo yun, yung hindi kita nabihan ng andok. Favorite ko yun! Wala kang pake kasi hindi din naman ako kinukuha ng andok siya hanggang patago na lang yun. Paano ka kukunin? Ha? Hindi ka naliligo. Puro ka kaba. Ano? Sabihin mo. Kaba. Dikit, di ba? Dikit. Hindi masabi mo. Tratatutututum pagtale. Tigi. Gawa tayong version na Totoy Vivo na ano, Reggae. reggae. Nung bata pa ako, tinuruan mo ng tulong magtango. Sa doble bugi rumba, itinuro ng tatay ko. Pinasama-sama, kaya ako kaya ni Bombibo. Bibo! Kaya ang tawag nila sa anak Totoy Vivo. Ang galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, biro gumalaw. Ang marunong na ang puso ko, nahihirapan, ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to!
Meron naman, di ba? Oo, naramdaman ko. Ay, ma'am, di ba? Bakit ba? Isa. Alam mo, Albert. Wala sa kabila! Yung isa sa kabila! Pasok lang muna ako. Siargao ko. Kuya Justin, pa-open po ng pintuan dyan. Yan. Okay, isa pa. Ano yung pwede? Mahal dito ka malo, kita-kita nangyayari. Yung isa sa kabila! Ang hina na ako! Uy, tulog ka talaga? Hindi ko, napapabigat ako. Direkta mo! Ang hina na ako sa gutom. Pagod ka na rin. Hindi lang nabuhay ang mood. Busy to. Buhayan natin. Iwan kaya natin to. Dali mo na sa tubig. Dali mo na sa tubig. Ano nangyari dyan? Isa pa! Dalit mo ako doon. Ayaw mo kami. Kinalingin sa paa yun. Uy! Ay, buwanga ni Albert. Buhangin yan Ganito. Two. Talon. Talon. Okay, one. Sige pa, sige pa. Sino yun? Ah, umatras. Hi, I'm Jim. Hi, I'm Albert! And this is Friends Without Benefits! Yes! Yes. Ang ganda dito, guys. Grabe, So, kung sobrang ganda. nagtataka kayo kung bakit ganito yung setup namin, Yes. napakagandang Yes, ang view. sarap ng hangin. At napakasarap na lugar. Sa tour. Parang kasing sarap ko. Ay, no, dahil nandito kami ngayon sa Siargao! Yes, this is Love Island and kaya siya tinawag na Love Island. Alam mo kung bakit? Bakit? Kung mapapansin mo sa mapa na ang Siargao Island ay hugis, L-O-V-E? puso. Ah, puso. Totoo ba yan? Yes. Purong di Kaya- naman. Oo, totoo yan. Ito yan. Oo, kaya nung sinerge ko, para siya pusong may kagat.
Ano yan? Nagkagata na agad. May mga kasama pala tayo. Yeah. May mga kasama tayo. Oh, pero kung napapansin nyo, meron tayong hindi kasama. Meron pa isa na kulang na host, pero dahil naman she's very busy pa. Pero mamaya, makakasama natin siya, guys. Habulin natin. Oo, kaya dahil yan, this is Friends Without Benefits. Isa sa mga natupad na pangarap ay ang makatravel. Kasama First travel natin to magkakasama. Yes, makasama ang mga barkada. Kaya naman, sinama natin ang ating international friends Yes. from Japan. Hello! Okay kayo. Thank you so much Thank you for so much. coming. And pakilala tayo sa mga friendship natin, nanonood yung mga Hello yan. kayo, te. Hi kayo. Salina. Hi, I'm Kuya Chris. Hi, I'm Justin. Hi, I'm Mitch. Yes, nako, yan. Mga friends natin from Japan. Parang Bini lang yung dati yan. Hi, parang girl group, boy group lang eh, no? By the way guys, they are partners. Kuya Chris and Salina. No, Kuya Chris and Justin. And Justin, and of course, Mitch. Yeah. And so yon. Of course, ito nakikita nyo napakagandang lugar. Sobrang ganda dito. Dito lang yan. Sa Jungle Nest. Dito sa Siargao. Sobrang ganda dito. Sobrang ganda dito. Ano kung gusto mo ng yung parang hotel mo, aesthetic na paglabas mo, nasa punuan ka na kagad, naghahanap ka na kagad kayo. Yes. Pero dito yung maganda Yung talaga. vibe, sobrang yung natural setting dito. Ang ganda. Pero modern vibe pa rin. Kahit may touch of modern vibe pa rin yung mga rooms. Ang sarap ng food. Sarap ng food. At doon pa lang sa room guys, napakasarap ng tulog ko ngayon. Kaya kompleto tulog ko. Meron pang 2 pool. Kaya may option ka kung saan mo gusto mag-swimming dito. Sa true. Meron dito, anong tawag dito? Infinity pool. Infinity pool. Yeah, thank you so much Jungle Nest Thank you. for having us here. Yeah. Thank you, Brother Alex. And para sa mga nanonood dyan, it's a must visit and napakagandang accommodation dito sa Siargao. Kaya if you want, you just visit their pages, Jungle Nest Siargao. Yeah. And of course, yes, kasama natin ang ating mga friends dito. By the way, hindi ito matutuloy kung hindi sila nagplano. Sila talaga nagplano nito. Yes, kaya sabi namin, sige nga. Siyempre lahat naman ng mababarkada, no, gusto lumabas sa GC yung mga plano nila. So tayo, talagang wala na, book na tayo agad-agad. Parang nabanggit lang nila, oy, mag-Siargao tayo. Then, hintay namin matagal namin nagsabi sa inyo na gusto namin mag-Siargao. Yes. Then, di ba, nagpunta kayo ng Japan. Oo. Then, yung usapan natin sa Japan, walang napag-usapan. Ano pa lang yun? Walang napag-usapan. Sinusulat pa lang yun eh. Sinusulat pa lang. Drawing pa lang. Then, ginawa namin, kumuha kami ng ticket muna. Sabi natin, kung hindi walang sasama, hindi tayong 2 lang. Pagkakuha namin ticket, inala namin sa GC agad. Tapos biglaan na, di ba, sabi nga na, tara, ituloy na natin para sama-sama na lang tayo. Tsaka very timely din po kasi dun sa ating mga previous na podcast, di ba, nag-aayaan tayo ng travel. Yeah. So ito na, maraming salamat po kala Kuya Chris at kayo ang isa sa nagpatupad ng manifesting namin. Di ba? Yan ang patunay na mga biglaang plano ay natutuloy. Natutuloy. Yeah. So by the way guys, yung sinasabi ni Kuya Chris na nag-Japan kami last January 2026, biglaan din yan. Hindi, ano yan? Nirebook lang. One year ka Boy, hindi biglaan yun. Wala naman niniwalang viewers sa kasi mismo mga kaibigan ko hindi na naniniwala. Ang nabigla lang doon si Jai kasi di ba nung tumuloy siya nung dapat na kasama kami 2025. Yun siya na mag-isa. Oo, tapos yung... Hindi nyo ba alam? Lokal na si Jan doon. Oo, normal lang sa kanya doon. By the way, taga saan kayo sa Japan? Nagoya. Nagoya. Kami po Kayo? ay taga Osaka. Osaka. It's a 2-hour drive, right? Oo, mga ganun po. Sana doon naman tayo makapag-podcast din, no? Yes, in the future, malay nyo guys, comment lang kayo dyan at sasend namin yung Gcash number para matuloy kami. Ito, Pero alam mo, sa totoo lang, di ba dapat magpo-podcast tayo sa Japan? Magpo-podcast dapat tayo nun eh. Last January. Oh, yung may snow. ano nangyari? Wala din. Na-enjoy yung moment kasi. Enjoy namin. Actually, every time guys na nagpupunta kami ng Japan, na-appreciate namin sila. Talagang sila yung tunay na friends without benefits. Sa true. Kasi kahit ganun busy sila, binibigyan nila yung time nila sa amin. Oh, yan. Silang apat. Lalo na si Kuya Chris, yung may biyahe siya. They make time to have time with us
Yes. Kaya pa lang sinasabi ko sa inyo, from the bottom of my heart, genuinely thank Yes, you so much. thank you very Sobrang much. na-appreciate talaga namin. Lumuluwa si Kuya Chris. Para naiyak kayo. Pero totoo yung Kuya Chris sa inyo nila Ate Selena, talaga sa inyo. Talagang pag napunta talaga tayo talagang They make time. Oo. Kasama pa nila yung mga cute kiddos nila. kaya kiddos. Kinahay naman kayo sa mga kids nyo. Nandito yung magulang nyo. Chiro. Yes. Kaya naman, kwento naman natin very quick kung paano tayo nag-meet. Yes. Ano yan, yung una nating Japan na magkakasama. Yes. Yung talagang Team Choi. Unang first time Unang first time na mag-Osaka, so laboy-laboy kami. Tapos, syempre sila Jai, may mga fan na, sino ba nakausap ni Jai? Si Matt. Si Matt, Si Matt. yes. Si Matt, hi Matt! So yun, nagkita kami si Matt, parang friends niya kayo. Oo, kami. Oo, so parang kami naman, ay nung mga Pinoy na matatagal na dito, na para excited kami ma-meet. So parang kumain tayo noon. Then doon, nag-connect na, nakilala din nila sila, Kuya Chris. Kinabukasan yata kagad kayo, no? O isang araw. Oo, next day. Next day kagad yun eh. Ang bilis ng transition. Oo. Tapos yun nga, parang parang in-offer niyo sa amin, tara doon tayo. Kasi di pa yung Nara, ano ba yun? Kyoto. Nag-post kasi ako noon. Paano nyo naisip na nakitain kami? Hindi, una-una, di ba? Nag-PM ako sa kanya. Sabi ko kasama namin kayo. And Jai. Then, fan talaga ni Jai. Then, go talaga sila kahit kahit busy sila. Talagang pumunta sila ng Osaka para talaga sa inyo. Yung iyak kami no, kasi ilang oras yung biyahe nila pabalik at papunta. Ilang oras Hindi pa namin alam na ganun yung oras. Ilang oras po binahin niyo nun? 2 hours na ganun. Bali 4 hours. 4 hours diba? Back and forth. 4 hours. Every day. Every day. Every day. Partida wala siyang traffic ah. Wala siyang traffic. Layo nga nun. Pag sinabi mo sa Japan kasi sa atin ng 2 hours, 1 kilometer. Traffic yun eh, traffic. Sa amin nga, QC to QC lang, 2 hours. So kayo, matagal na kayong Oo, friends. matagal namin friends. Since 2014 ba? 14, 15. 14, 15. Yeah. Tapos, alam mo na fan niya ni Yes, Jai. oo, alam ko siyang fan. Kasi pupunta siya sa concert. Yung pumunta sila. Very nice. Tapos yun ang advantage ng influencer. Concert? Nagpunta po kayo ng Yes, concert? sila. Yung Yun. Basta sing and dance. Yun. Okay. Dancing. Sa SM North, talagang SM North, grabe, ganun ka-effort. Tapos ang, pati ang malupit nun, sobrang doon mo masasabi na ang liit ng mundo. Kasi hindi naman natin alam, nanonood sila. Tapos nung nagkakwentuhan na lang tayo nun sa Japan, napunta kami doon sa Yes. Ganun yun. Ginagawa ko si Ate Sal. Nagpunta kami sa concert, sabi, tapos isipin mo, magkikita tayo ng person, tapos magiging tropa namin kayo ng hindi naman namin kayo tropa lang namin sa Japan Actually, yan. yun yung maganda dun, kasi nagkakilala kami, parang walang ilangan no? Parang, bibihira yun Yeah. na parang makakasama mo for the first time. Parang lap trip agad tayo nun Tapos yun, tinur na nila kami sa Japan. Sunod na. Wow, ang sarap magkaroon ng isang kaibigan na hindi sa Pilipinas. Alam mo yun, kukonek ka talaga sa ibang tao. Sa totoo. Na, kaya yun, ano ba first impression mo sa kanila? Ako, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sa akin, parang walang ilang agad. Parang di ba nung kakasama tayo, tapos nung si Kuya Chris, nung nag-away kami ni Albert sa Japan, alalang. Siya pa yung parang kuya namin na magbati na yung alalang. Siya, makita mo talaga. Si Justin, kasama na din naman namin yan. Si Justin, ganito lang. Actually, nakwento nyo na yun sa FWB. yung diba? first episode. Parang maganda malaman natin yung point of view ni Kuya Chris that time. Yan pala. Ano ba? Yung time na yun, umalis kami going to Tokyo Disneyland. Umaga pa lang, nakakaramdam na ako. Kami nakakaramdam na kami that time noon. Then nakala ko, syempre si Albert, alam kong comedian. Hindi ko inindi. Hanggang almost 4.5 hours travel time going to Tokyo from Nagoya. Walang pansinan. Parang hindi ko nga napansin na hindi pala sila nagkikibuan kasi akala ko mga pagod, puyat, gano'n. Alam mo yung sa 7-Eleven, di ko siya pinansin. Nakasalubong ko sila eh. Yung sa 7-Eleven malaki, yung nag-stop tayo. Di ko siya pinansin, dire-diretso ko ito. Doon ako nagtaka, sabi ko ba? Pero hindi ko na inaano, parang baka umaga lang nga. Hanggang sa sinabi na sa akin, uy, pinakyo mo daw siya kanina.
Inalipungatan lang ako noon. Tapos yun, parang, ewan ko, di naniniwala si Kuya Chris pa rin. Nakala nagjo-joke pa rin ako. Oo, kasi gano'n na, di bumaba na kami sa sasakyan. Tapos, nagkabanggaan kaya kayo noon ano. Oo ba ako? Hindi, Bumaba ka. kasi sabi ko sa'yo, sorry na kasi. Hindi ko nga alam yun, sorry na. Ginanon niya, binabasa. Oo, ganun ko eh. Ano ba problema mo? Wala na kami. Dun ko nalaman na talaga. Hindi, tapos sinabi mo kay Jay na nagbubook ka na. Oo, Di ba nagbubook ka na? nakita ko 12,000. 10,000 to 12,000. Baka pwede naman kami magkaayos. Bati na lang, bati na lang. After 2 hours, hinanap mo pa ako noon. Oo. Hanap ko namin sa station. Doon ko na-appreciate din si Kuya Riz kasi wala siya kinampihan sa amin. Oh. Equal na equal. Sabi, Wala, tama wala. na, nandun siya talaga. Sabi niya, please, tama na, kayo na mag-intindi. Ayun, sayang yung ano natin. Sayang Disney na. Unang Disney. Disney Sea. Sabi nila, happiest place on earth. Hindi na ako naniniwala doon. Kasi tayo pa na nag-aaway, pagpasok namin, nag-aaway agad yung mga tao. Hindi nag-aaway din mag-jowa. Yung magjowa, nag-aaway, nagsisigawan pa. Tsawa, nagsisa! So yun na nga guys, natuloy din ang plano natin na Siargao. Bakit ba Siargao ang Oo nga, naisip? bakit Siargao? Ang daming lugar dito sa Pilipinas na Hindi kasi ano siya, di ba? Madalas ko nakikita sa mga... TikTok. Oo, sa TikTok. Saka parang hindi pa siya medyo crowded unlike sa mga Boracay. Oo, diba? isa rin yun. Pwede ka pang mag-chill lang. Yes. Isa na rin yung sa surfing. Na hanggang ngayon hindi pa namin Nakahihintay niya siya. Parang kulang nga yung ilang araw dito, no? Oh. Sobrang daming pwedeng gawin eh. Sa totoo lang, yung kasabay natin, may kasabay tayo doon sa room natin sa kabila, sa Banacod. Di ba nagdespedida siya? Tinanong ko, ba't ka nagpa-despedida? Ilang araw ka na dito? Akala ko linggo lang. 7 months. Ha? 7 months? For vacation daw? Woo! Graduating siya. Ngayon 22, shoutout sa'yo, Tol. Gumraduate siyang kahapon. Kahapon Sabado. Sa Ateneo. So para magawa natin surfing, not mga 7 months tayo dito. Malaki na si Noah, no? Pero siguro dito, goods na yung 2 linggo. Si Derek, ikaw Derek, anong... Dalawa, no? 1 month? 1 month. 1 month eh. Yun yung halos naikot mo na yung buong Siargao. Oo. Pero yeah, nag-book kami ng date ng June. Off-season to ngayon eh. Kaya medyo maganda yung pasok natin. Hindi masyado crowded. No? Sa airport, nakasakay agad kami ng van. So, maganda yung weather. Maganda yung weather. Maganda yung weather hanggang pag-alis natin. Yes. Pagdating namin, dumating kami sa Banacod, very peaceful. Yes. Talaga kami agad, nag-ano. So yun pala yung advice din namin kasi dahil nga may mga rotational brownout siguro dito. So mag-ready kayo talaga pag mag-visit kayo dito, insect repellent. Well, ganun naman talaga pag natural yung lugar. Very island living kasi yung Very vibe island dito eh. living, sunblock. Bawal maarte dito. Yes. Kamusta naman yung impression nyo sa Siargao nung pagdating natin dito? Naalala ko yung childhood. Kasi dati, di ba, 2 years siya nag-stay sa Surigao. Ganto din doon. Mas more on province part kasi kami. Kaya pala parang sabi ko, ngayon ko lang din nalaman na nag-Siargao tayo, na marunong ka ng dialect dito. Nagbida-bida pa akong ako yung marunong dito, tapos siya pala yung taga dito. Mali. Mali, sorry. So sa parang a piece of your life bumalik. Happy for you. Happy for you. Kasi ako, hilig talaga namin mag-travel talaga. Kahit kaming dalawa, punta kami kung saan-saan, Bohol o outside Hilig lang namin para syempre puro sa Japan, puro trabaho. Parang kami, kahit may mga kids kami, sinasama namin yung mga kids namin. Pero yung mga kids namin, talagang ayaw nila bumiyahe. Alam niyo naman ngayon, puro iPad. Yes. Then pag nawawala ng wifi, nagagalit. Diba? Ganyan. Then mainipin sila. Then talagang tinatanong namin sila kung gusto nila sumama or hindi. Ayaw daw nila sumama. Then kami talagang hilig namin kung saan-saan pumunta. Tapos alam mo yung peaceful yung Yes. Nakiklear yung mind mo. Oo, nakiklear. Tapos, alam mo yun, kahit pagod ka or pag nakikita mo yung tahimik na lugar, parang Relax. relax talaga. Na-achieve naman yan dito sa Siargao. Yeah. Oh, nice. Ano pa yung nililook forward mo? Yung wave. Wakeboarding. Yun. Bago sa experience. Lagi kasi low tide eh. Low tide ngayon lagi. Pero ano yung gusto niyo talaga ma-try dito sa Siargao? Surfing. Surfing talaga. Nawala yung must try. Iling ko nga, matapang to eh. Kasi nung tatalon siya dun sa may nakatalon siya kaagad eh. Nakatalon ka rin. Bigyan mo kami ng 10 minutes. Hey, kilala ba kayong hindi nakatalon agad? Parang Kaya yun. Sino kaya? Naglakad na sa tapos umatras ba? nandun na. Sino yan? Si David. Ay, nasa likod.
Siyempre nabanggit mo na mahilig kayo mag-travel. Ano ba yung pinaka natutulong sa inyo ng pagta-travel? Bakit yun yung isa sa hilig nyo? Nakakahinga. Nakakainga kayo. Ba't di kayo makahinga? Hindi kayo makainga sa Japan. Hinga muna. Hinga muna. So parang yung mental, like, nare-reset ba? Kasi Kumbaga, nakaka-drain eh. Yes. No, ganun sa buhay no? Kung minsan sa buhay, everyday gigising ka, like, sabihin mong okay yung buhay mo, pero you need something na May kulang. magpapareset. So, yan ba yung sinasabing kahit gaano ka kapakatagal sa isang lugar, babalik at babalik ka mo din yung Wala Pinas, no? Wala yung mga foods dito. Kahit sabi mo, doon kami nag-stay sa Japan for ano na, nami-miss pa rin namin yung Hinahanap niyo pa din. Hinahanap pa rin namin. hindi nakakalimot. Oh. Kaya pag kumakain tayo, lahat gusto kong ordering ito ganyan. Kahit tag-isang subo o ano. Basta Kasi, matikman lang. Sige ma'am, may order tayo. Sige isa. Speaking of nakakahinga, iba rin kasi talaga yung hangin sa ganito eh. Diba? Walang ganito sa Manila na. Nakakatawa man pero ang na-discover ko, wala akong kulangot. Oo. Sa Manila, maglakad ka sa EDSA, Kulangot. Pero dito tumutulo agad. So yeah, how about you, Justin and Nate? What can you say about Siargao? Yes, super relaxing dito. Sa Japan kasi, pag uwi mo doon, trabaho, umaga at gabi, pagod talaga. Masasabi ko na dito is sobrang relaxing lang talaga. Pag doon ba, diretso tulog kayo? Pag Hindi, para ka kasing robot doon. tulog, Yan. kain. Kain, tapos Trabaho. trabaho. After mo mag-work, kami working parents, gigising kami, askaso yung bata, then ihahatid namin yung bata, then diretso work. Then after work, sunduin bata, asikasuhin bata. Paulit-ulit. Yes! Same routine. Routine siya, So, no? isipin nyo, in a whole year, ganun yung ano. Yeah. So, eto na yung parang ano namin, pahinga Pahinga namin. Ito yung pang-balance, kumbaga. Yes, oo. Kasi, kagaya niya, nag-work kayo as a parents. Kasi na-meet namin din yung mga anak nila. Very, alam mo, ang babait, no? Iba yung values din sa Japan, eh. Ang maganda doon, natututukan nyo sila. And nakapag-work kayo ng, ano. Sa yan din, yung tanong ko, yung sa travel nga, yun nga, nabanggit mo na yun yung parang pang-balance ng, ano. So, when yun naiisip na, eto ay kailangan ko mag-travel sa ganitong time. Na nandito na, kailangan ko na ng reset. Siguro kapag parang loaded na yung utak mo, yung parang hindi na siya functional talaga na marami ng, yung parang drain ka na from work, syempre personal ano mo, tapos may kids ka pa. Pag nagsama-sama yun, syempre, ay, parang ano na to, sasabog na. So, wait, mag-plan tayo, ganyan. Yun din yung usually ginagawa din namin. It's not want, it's need. Need. Diba? Kasi yun, nagtatrabaho kayo. Kasi sa Pilipinas kasi, by the way guys, diba, syempre dito parang ang hirap. Ibang-iba sa Japan eh. Like, Mag-iba yung trabaho. akala nga natin, diba, ginagawa kung din. taga-iba ba sa Masarap. daw nila. Ang trabaho niyan. Paldo yan. sa inyo. Oo, may ganon, Tsaka no? meron nga yung ano, yung mga Japanese na pumupunta sila ng Pilipinas, di ba? Para minsan doon sila nag-work. Kasi parang, bakit daw sa Pilipinas pwedeng mag-party then mag-work? Bakit pag nasa Japan ka, work lang? Yun yung parang pinaka-ano nila. Kaya ang mag-travel para sa ano, siguro isa siyang laksan. Na yun talaga yung pinag-iipunan nyo. Ay, eto, bubomba ako dito ng gastos. So, once you travel, I say, deserve. Oo, deserve. Deserve you. Yes. Pero is there something ba sa culture ng Japan pagdating sa ganyang bagay? Kasi hindi naman sa pag-ano. I mean, nag-work hard din naman ng Filipinos here in the Philippines eh. Pero is there something na parang culture na ba yung ganong parang routine sa inyo Oo, sa, parang kasi sa sila, Japan? yung mga Japanese, parang focus sila eh. Pag work. Work talaga. Yes, very strict sila pag sa work. Parang pag kunyari, working ano ka na, hindi mo siya pwedeng haluan ng, kunyari, nasa office ka, hindi ka pwedeng mag-phone. Hindi mo siya pwedeng samahan ng ibang ano. Yes. Kaya maraming Japanese din na may mental issues. Kaya pala yung iba, di ba, parang kunyari, lalos mga lalaki, pagkatapos magtrabaho, yung mga naglalasing, yung mga itaw na nakahiga na lang, di ba, yung mga pagtotodong lasing, yung naka-corporate, naka-corporate. So, yun galing work yun? Oo, galing work sila. So hindi man lahat, pero masasabi nating mas may work-life balance dito sa Pilipinas. Oo. kasi syempre dito sa Pilipinas, kahit sabihin natin na kahit wala kayong pera, enjoy pa rin dito. Yes. Nagka-travel din ba sila? Oo, parang work talaga. Bihira Bihira. sila. No, kahit ang daming scenery na maganda sa Japan, hindi sila talaga very ano din. Maraming Hapon na walang passport. Ayaw nilang kumuha ng Ay, pass. very powerful yung passport nila. Yes. Bago nga niyan ha, kaalaman niya no. Di ba, hindi naman tayo laging young and Europe energy. So,
tingin nyo ba na ang travel dapat siya ginagawa habang nag-iipon ka ng experience sa life, habang young ka, or pagka-retire mo na Doon ka na Nakapag-ipon ka na. Doon ka na magta-travel. tingin nyo kahit tuwing kailan siya ginagawa? Habang As early. Oo. As early. As early. Hanggat kaya. Kasi hindi mo masabi buhay. Yes. Sa true. Paano kung nasagasaan? Paano kung maipon ka na kung ano ka na, sabay matiteg. Tsaka di ba meron din minsan yung matanda na tapos paano yun? Hindi na nila ma-enjoy, parang nagkukus na lang sila. Yeah. Di ba? Hindi na sila Magbo-board ka na nakakapag... agad. Oo. Tama. And that's coming from working parents, no? Oo. Kasi mahirap din yung parent na iba na rin yan, eh, diba? Pero yung sasabihin nyo ngayon na kailangan pa rin balansehin, pwede nyo na gawin mag-enjoy mag-travel habang bata pa, diba? Tsaka maganda sa kanila kasi nagbibuild kayo ng memories sa mga kids ninyo. Yun ang importante as family, di ba? Oo. May picture rin pag-uusapan nyo. Kita nyo to, nung bata kayo. Ikaw, Jim, ano sa tingin mo? Yan, ano po? Yung anong mas... Alam mo, makatakas ka ha. ano sa tingin mo na mas magandang as early as now mag-travel na? Mas okay nga, utang now, pay later. Utang now muna. Hindi kasi, katulad ko, parang, kunyari, mas bata pa ako, mga 20s, nakakakung saan ako. Pero ngayon, ako, mag-25 na ako, may nararamdaman na akong onte. Ano nararamdaman mo? Yung mga diabetes, pero yung parang sumasakit na yung likod ko. Parang, paano pa kung, na tayo, 40 o 50, paano pa yung may enjoy yung tatalong, makakatalong pa ba tayo sa mga tinalon na natin, di ba? Hindi na tayo makakatalon dun. Well, ako, maganda yung sagot nyo na tama nga na gawin mo na lahat. Magtrabaho ka, mag-enjoy. Well, I think that's the meaning of life eh. Di ba? Parang dapat habang bata tayo, nagagawa natin yung mga gusto nating gawin. Kasi hindi mo nga masasabi yung buhay eh. Di ba? Makapag-travel ka. Kasi ako, pag sa Manila kasi puro trabaho ng trabaho. Kaya minsan, kapag may opportunity na ganito, talagang ginagrab ko. Kasi nga, di ba, parang kailangan nating mag-build ng memories eh. Yes. Kasi ngayon, nakaka-build tayo ng memories. Mapag-uusapan natin, ay, nag-doon tayo, nag-podcast tayo doon, nag-doon tayo, inuman tayo, di ba? It's part of na binibuild nating memories. Pati as magkakaibigan tayo, mahirap mabuo yun ha. Yung ganito karami, 12 tayo. Ang hirap nun. Sa 3-4 na, ang hirap na eh. Feeling ko makaka-relate din yung mga ka-friendships natin na alam niyo yung very sponty na friendship na madalas yun pa yung naglalast. Mararamdaman mo kagad na same kayo ng values, kaya pumasok agad sa circle niyo. Yung mga ganun. Tama ba mga ka-friendships? Kaya mga friendship natin dyan, comment down below kung ano ba yung mga nagpatatag sa inyo at yung mga experiences with friends. With friends. Oo. Yes. Speaking of friendships, Our friendship is here! Let's go! Alright, say hi naman sa ating mga friendship. Annyeonghaseyo! Welcome back here. At dahil dyan, may tanong kami. Naging guest kami dito. Hi guys! FYI, kakarating lang kasi namin because we did some work. Pero ayan, hahabol kami sa ating podcast for today's vineyard. Yes. So, how was your Siargao? Masaya naman siya, pero sobrang lapot. Sobrang lagkit sa Siargao ng mga ganitong panahon. Pero yung mga napupuntahan namin so far, sobrang na-enjoy namin. Lalo na ang pinaka-favorite part ko na ginagawa namin dito is mag-travel ng nakamotor. First time lang namin siya gawin eh. Hindi talaga namin siya ginagawa sa Manila kasi ayoko rin nagda-drive siya ng motor sa city kasi parang medyo delikado, natatakot ako. So, Surprisingly nga, inayaan niya ako mag-drive ng motor kasi kapag nasa Manila kami, tapos sabi ko sa kanya na, tara magmotor na lang tayo, huwag na tayo magdalang kotse. Ayaw niya. Yes. Natakot daw siya, pero dito okay lang sa kanya. Bukod kasi siguro dun, Choice, lahat ng mga dinadaanan natin, magaganda talaga. Maganda view. Mga bundok. Hi friends! My Japan friends! Ang bilis ng transition ng Sobrang layo na ADHD. Hindi natin nabanggit yun, yung pagmumotor. Isa na-enjoy ko din talaga. Ako, nare-relax ako, natutulala ako dun. Nakakatuwa kasi walang traffic. Walang traffic. at saka Ang ganda ng kalsada. hindi ka mapupuwing kasi hindi madumi yung hangin nga. No? At least di ba si Direk Hero din, first time mo din Direk, di ba? Yeah. Kasi Naiangkas yung wife ko. Ang daming first Maraming time. nalagan of the first time. Kayo first time yung sa Siargao. Yes. Yes. First time na makalaboy. First time niya din sa Siargao. Second First time time. ko makalaboy ng bakasyon. Anong first time mo dito, Sir Jay? Umanap ng gagamba? Ay, hindi. Umanap ng puno ng saging. Bakit naman puno na saging?
yun na lang yung kaya eh. Di talaga kaya ng mga EA tao dito. Ay, correct. Papakita ko yung puno ng saging kung anong ginawa niya sa puno ng saging. So, let's go back to Siargao. Lahat naman tayo na-enjoy yung view. Totoo kasi ang isa sa pinakamaganda din dito, if magta-travel kayo by motor, hindi kayo mahihirapan dahil walang traffic. Well, like say for example, 20 kilometers, mabiyahihin nyo lang siya ng mga 25 to 30 minutes. Ganun kaganda yung transpo dito. Kasi puro bundok din. So habang nasa motor kayo, habang na-enjoy nyo yung pagmumotor, na-enjoy nyo rin yung view, yung hangin, yung sky. Oh my gosh, I love the sky! Oh, you love the Yung sky. ano din, Parang yes. cotton candy. Oo! Huh? Ula. So, na-enjoy ko ni Jai is yung gabi na Both. sky. Both. Sunset. Sunset and yung ano, kasi pag gabi makikita mo na sobrang dami ng stars. Parang kang nasa Yes. galaxy talaga. Parang siyang naka-AI. Ganun ang atake niya. Pero, Paano? AI. AR. Kapag ka sunset din naman, makikita mo na nagbabago-bago yung kulay from matirik to orangey to pinkish, 'di ba? So, sobrang nakaka-amaze lang din talaga kapag nakikita mo yung work ni Lord sa mundo ko. Kasi parang nag-uusap nga kami, hindi namin alam paano kaya nagawa ni Lord to, no? Sobrang galing niya naman para i-create yung mga ganitong bagay na hindi natin nakikita araw-araw. The real artist. Since taga-syudad tayo. Kaso pinagbabayad ng 100. May nagbabayad. 100 pa bago makapasok. Ay, sa ano kasi yan eh, para ma-maintain nila. Maintenance kasi yun, Choy. Maintenance pala, sorry. Hindi, para 100 daw. Ako naman, Bob, ang pinaka na-enjoy ko dito is yung vibes and yung culture. Yeah. Kasi katulad dito, magmumotor ka na nakaubad at walang helmet. Kung sa Maynila mo ginawa, ilang ticket na inabot mo. Ay, ano ka na, bawal na walang t-shirt. May security, pero at the same time, hinahayaan nila mag-enjoy yung mga tao. May security, pero hindi sila yung tipong, Sobrang- bawal ako, bawal yan, bawal yan. Hindi sila ganun. Siguro kasi talagang iniintindi rin nila kung nasan lugar yung mga Yes. turista. Nasa isla ka eh. So parang syempre, hindi naman kailangan talaga ng sobrang strict. At Oo. nandito ang mga turista para mag-enjoy, hindi para pagwawalan sa mga bagay na, alam mo yun, gusto mong gawin freely. Enjoy. Andito ko na-feel na parang andito yung mga police to make you feel safe. Nandiyan Sa lang stay sila, mo. kunyari, siguro pag may mga away na. Mag-aaway, lang, mag-aaway sila. Buwan na. Dami mo makikita at doon mo At rin least. makikita na aware sila sa mga turista at para malaman ng mga turista na merong mga pwedeng magligtas sa'yo kung sakali mang may mangyaring masama. Ganun. Tsaka feeling ko yung mga turista na nagpupunta dito sa Siargao, feeling ko yun yung isa sa nagugustuhan nila, yung walang judgment. Oo. Pagpunta ka dito, Exactly. kahit anong suot mo, Oo, okay yes. lang. Siguro napapakita nila yung talagang tunay na sila, freedom, Without anyone judging them. without anyone judging. Tsaka Kasi- pansin niyo, Sir Albert, yung mga turista tsaka yung mga local, mga nakapaan na lang sila, Oo. kahit nasa kalsada, no? Mas gusto nila. Yun ba Sanay yung na po term is sila grounding ba direct tawag eh. doon, direct? Tama po ba? Grounding ba tawag doon? Earthing? Ano ba ang tawag doon? Yung pag nakapaka, tapos pinifeel mo yung ano, Grounded? yung grounding, Direct. no? Kasi po sabi nga nila, Or vibrated. kapag nakapaa ka, you're closer sa ground, mas nafe-feel mo yung energy ng mundo. Yes. Kaya ganun yung vibe Ramdam mo nila sila dito eh. Kaya no? sila nakapaa. Island vibe. Tsaka That's the mababait island talaga vibe. yung mga lokal dito. Wala rin naman ako masabi. Since pang ilang punta ko na rin dito. Tropa talaga yung mga Ay, turista ka lang na normal eh. Kakaibiganin ka talaga nila. No? Yeah, pero Ganun sa sila lahat ka-welcome. naman ng lugar, hindi naman lahat ng tao mabait at Pero dito, most of the people na makakasalamuha mo, lalo na yung mga lokal, sobrang accommodating sila sa mga gusto mong gawin. I-welcome ka nila sa mga bahay nila, sa mismo mga places nila. Eh, yan talaga ang mga Pinoy din siguro talaga in general. Sobrang Pinoy in hospitable. general. Culture. Sobrang diverse ng culture dito. Diverse. Tsaka nga Diverse. sabi nga nung mga bisita natin from Japan, sasakay kami ng tricycle nun. Oh, sabi ko, kuya, yung mga bisita natin from Japan, sabi nila, kumusta din taga-Japan kami, baka singilin kayo. Kailan, Choy? Ako sinabi ko. Noong unang araw. Pero in fairness, hindi, no? Hindi, no? Sila ganun. Equal pa rin. Sobrang ganda. Pero kasi yung ibang Fair tourist spot sa Pinas, gano'n. Fair sila. Sadyang tinataasan lang nila ngayon dahil nga, syempre nagtaas din yung mga gas and everything. Equal yung ano, no, pagtataas nila, hindi yung may namimili. Valid. Tama po. May tanong ako mga friends. Ito kasi yung usap-usapan dito talaga sa Siargao. Anong masasabi nyo sa Siargao cursed? Yan. As in, no, couple pa kayo Cursed magkasa. island. Oo, di ba? Cursed, meron din kasi sa iba eh. Sa Bali, meron din. Ano ba ang Siargao curse? Direct. Ayaw mo nang umalis, gano'n. Ah. Pero maganda, tanong natin si Derek.
Kasi si Direk ang madalas Oo dito. nga. Direk. Si Derek na kasi talaga dito yung ano, yung Lokal. lokal eh. Lokal sila. Parang idea maraming lumilipat dito, tumitira dito. Ako yung first punta ko dito, may paraan talaga, parang ayaw ko talagang paalisin kasi na-delay yung flight namin nila direct. Oo, yung Bumalik isipin na mo. kayo sa ano. Oo, di ba isipin mo yung gulong ng aeroplano malalaglag doon sa gilid, tapos di maahon, di ba? Sobrang random, parang dadagdagan kami ng 4 na araw, 5. Ako siguro mag-a-apply yan sa mga single, no? Yung mga mas applicable siya kasi nga meron trabaho kayang i-work from home. Kasi dito parang wala namang problema sa signal. Parang hindi din siya mahirap para sa mga introvert kasi very warm nga yung mga tao, madaling makisama. So feeling ko yung Siargao course na yan, most of the people na gusto ng adventure, no? Yeah. Gustong hanapin yung mga sarili nila. Mga nag-soul searching. Soul searching and masaya naman talaga. Sobrang saya dito. Kung ako lang, kasi ang hirap naman iuwi ng trabaho yung event pa papuntahin ko dito. Hindi kung ako papipiliin lang ako, pwede ako mag-stay dito. For me. Yeah. So, yung Siargao curse, positive pala siya. Positive. Kasi, Siguro po depende po sa tao. Oo, Kung depende paano sa nila tao. gusto intindihin yung Siargao curse. It may be negative, it may be positive. Kasi ang nakakwentuhan ko dyan, mga parents din, sabi dun sa brother ko, yung anak niyo, yung papapuntahin sa Siargao, hindi na babalik yan. Kasi nga, yung iba, Stay talaga dito. Nahook na Hindi talaga. din na kami. Parang nag-enjoy sa island. somehow may ganyan nga silang vibe dito. Very accommodating yung mga lokal, very accommodating lahat ng establishment. Tapos sobrang ganda ng paligid. Parang dream destination to no? To retire or kung pwede nga dito ka na nga tumira. Kaso nga, may may mga pangangailangan. Sa akin naman, ang Siargao curse, I think, totoo siya sa pangalawang punta ko dito. Kasi nahook din ako sa kultura ng tao, sa kung paano nga sila walang judgment sa itsura mo, sa mga gagawin mo sa lugar na to, at saka sa mga tao talagang mababait. Kaya before ako umalis ng choice dito nung ako nakwento ko ata sa inyo, sabi ko umiyak ako noon. Naiyak talaga ako kasi iba yung pakiramdam, yung pagiging welcoming ng mga tao dito sa Iyaw. So, Yeah, yun siguro yung hahanapin mo experience din. Yung sinikwento mo nun. Well, sa akin naman, iba yung naging experience ko dahil nakapunta ako dito nang kilala ko na siya Dahil iba yun Siguro kung single ako at wala akong iniintinding ibang bagay at tao. Siguro nandito ko na ulit. Feeling ko, Hindi ka na umalis. Enjoyment naman yung makakuha mo rin. feeling ko hindi rin. On my opinion. Kasi ayoko nung lugar na masyadong mainit Ayoko nung saka lapot na yun lapot. yung mga tao talaga. Ayoko na masyadong matao. Sobrang ganun siya. Introverts. Hindi, kasi syempre, yung line of work na ginagawa ko, parang it's more on socializing and socializing. So, namimili naman ako ng lugar where I can relax nang wala akong iniintindi para makipag-usap sa iba. So, paano yung nag-i-atake ng may kasama ka na? I mean, iba naman po kasama. I mean, kung kasama naman po, since magkakakilala naman po tayo, hindi naman siya naging problem. Sa feeling ko, yung Siargao curse is nakadepende sa tao, nakadepende sa experience niya bilang tao, at depende sa kung anong gusto niyang hanapin bilang tao. Yes, that's right. That's in its defense. How about our Japan friends? Na-feel niyo ba ang Siargao curse? Ako hindi. Mararamdaman niya yung Kasi ang bukas. curse nila ay nasa Bali. So, na-enjoy nyo po yung Siargao pero not on the level na gusto nyo magstay dito? Yes. Siguro. Kayo rin ba? Parang lang, ganito lang, vacation lang. Pero babalikan. Pwede siguro pag malaki na yung mga bata. Gusto rin namin i-share, pero kasi as of now na maliit pa sila, feeling ko hindi pa sila suit para sa ganito. Like yung transpo, di ba? Mahirap, feeling ko Oo, may di ba? batang dala. Ang hirap yung pagpalit ng Japan. Oo. Pero may naintindihan ko na kung ano talaga yung Siargao course. Kuya, ilan na natin, yung ka lang nagsalita. Kasi sa'yo, yung pala yung pag, kunyari, hindi naman kahit Siargao kahit anong lugar puntahan mo pero kung doon mo maramdaman yung puta, yung mahal na feel like home. napamahal ka. Katulad na sa inyo, ba't kami nabalik kami doon? Kasi napamahal kami doon. Japan Ito, curse? iyak ito, Japan Japan curse. curse. Umiyak to lagi. Tapos lalo makikita yung anak nyo. Punta namin. Ate, di ba naalala mo? Oo, Umiyak ako yes. nung pag-ano ko na kay Noah. Kay Noah. Ay, baby pa si Noah. Feeling ko umiyak ka nung nirepost mo yung video yung magkasama tayong tatlo. No. Nung nag-snow, nagmakdo tayo. So may question lang ako for everyone. Ano yung sa tingin yung babaunin nyo na memories or kahit ano from Siargao? Ako na lang mag Sige. Ako na. Tagalan So, na lang. babaunin ko talaga dito yung bonding ko with friends. At syempre, first time ko mag-Siargao with Jello. At saka yung mga food for memories. Yun yung sa akin.
Akin naman yung moments natin together. Ay, yung pag natin sa lagoon, sobrang nag-enjoy ako. Nung after natin magmaasin, tapos yung mga pag-drive namin ng motor nga sa Coconut Road, sabi ko nga sa kanya, sige, yakapin mo lang ako. Sarap. Ikaw, Choy. Sa akin yung motor kasi ako lagi nasa dulo, parang sa inyo panoorin, tapos hindi ko nakikita Baka yung yung sarili. first mo nasa motor, hindi mo yung motor. Pati yung talon, pati yung pagtalon kasi sobrang bihira ako makasama ng grupo na lahat ng tumatalon, di ba? Ito halos lahat tumatalon Kaya mapapalabang ka kahit mataas, talagang tatalon ka. Actually, same din sa amin ni White. Din, yung motor. Yung banding natin na travel kung saan-saan, tapos nakamotor tayo, tapos naka-convoy. Saya nun. The Ay, best. dagdag ko lang din, isa rin sa di ko makakalimutan yung natakatok si Albert sa buhangin. Magpapakita po kami ng video dyan. Isingit mo na lang yung video. Pero yung prank lang. Sarap kasi. Tapos, pagtingin ko sa langit, wow, ang ganda Ang ng ganda, stars. Choy, diba? Sobrang clear ng skies. Sabi niya kasi sa akin, atake mo ako. Pagdating niya dun sa dulo, sabi niya, wow. May ang video ganda ba yun? ng Stars. May video. Baka si Kuya David na rin. Pero si David meron. Sobrang Ikaw. saya. Ikaw, Choy. Sa akin, every moment is a moment na pwede Moment to i-treasure. Moment to keep. Yun nga, sinasabi ko pag arrive pala ng airport, yung experience na pwede tayong magbigay ng tip. O pagdating doon, merong van na for arit. Parang every small things. And yun nga, yung mga kwentuhan natin, kagaya na lang nung unang gabi, walwalan agad. Well, siguro, ang mababaong ko is memories talaga. Every moment. Si Ate Mitch. Sa akin siguro lahat. Lahat ng memories. Oo, kasi first time from international to local, di ba? Tapos lahat tayo sama-sama. Then kami, parang first time namin na talagang ganitong katagal na nag-vacation na dalawa lang kami. Quality time. Oo, first time na quality time na dalawa lang kami kasi usually lagi kasama yung mga kids. Yung banding ng natin lahat. Saka yung especially yung banding namin dalawa. Yun na malaga. Si Kuya Chris naman. Hindi ko makakalimutan dito. Yung alam mo yung kay Albert. Alam mo yung talagang syempre kahit sa Japan. Pag si Albert alam mo pag nagkukwento, talagang nakatigil lang ako sa kanya eh. Pero alam mo yung talagang na prank din ako noon na tulog siya. Alam mo talagang si Direk, tas ikaw tayo. Grabe yun. Si Direk talagang si Direk kawawa si Direk yung time na yun din yun. Alam mo yung pagkapasok sa loob ng sasakyan, makikita mo yung itsura ni Albert biglang ngiti. Alam na. Naubos yung energy ni Direk Tom eh. Oo. At saka yung banding natin lahat. Siyempre yung nagmumotor tayo lahat. Tapos para sa akin mas masaya din yung paligiinuman tayo. Tayo-tayo lang na rin. Di ba? First time. Kasi yung nakakapagano tayo usap eh. Kasi Jero din, di ba? Nakaano ko din. Kasi sila, nakaano ka din lahat sa Japan din eh. Nagkakainuman din eh. Pero alam mo yun, parang masaya ako. Dahil nga, unang-una, may time din kami yung mag-asawa dito. Masaya kami pag pumayos kami dalawa din. Ang pinaka-importante din sa lahat, yung time ng magjowa, yung mag-asawa. Di ba? Yan ang pinaka-importante din talaga. Time natin. Oo. Kasi yan ang bubuin yung mga memories na talaga. Yes. Diba? Let's give it a round of applause. Anong message mo naman kay Ate Salim? Ako meron akong message sa kanya. Happy Father's Day. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Ikaw, Ate Salina, ano ang memories mo or mababaon mo? Siguro yung first night, tsaka yung mga dogs. Yung dogs kasi sa Japan, syempre wala namang pag-alagalang mga aso, diba? So parang malambot yung puso ko para sa mga homeless dogs. Mga strays. Actually, nakikita nyo si Ate Salina, sobrang nagbubuhat lagi. Wag lang natin kalimutan din yung mga naging friends natin here in Siargao. Shoutout ko lang sila Sir Jepoy, yung mga local na na-meet natin dito, sila Sir Alex din, sila Ma'am Cristel. Thank you sa friendship din na bago dito sa Siargao. Shoutout sa inyo. So guys, kayo dyan, mga friendship, unahin ko na yung mga nakabisit na dito sa Siargao. Comment nyo dyan yung mga experience nyo about Siargao. And of course, sa mga nagbabalak mag-travel dito, no? Yes. Siyempre, madaming memories na mabuild. Ilabas nyo na yan sa GC at go, mag-travel na kayo, di ba, Jim? Oo, para matuloy na. Kulaya na yan. Wala yan kasi pag hindi nyo pati baka tumandaan na kayo ng puro drawing na lang yan. Yes. And of course, thank you so much sa Jungle Nest. Thank you, Jungle na Nest. dito. Susulitin pa namin na natitirang Susulitin oras. talaga. O mga friendship, is Siargao is friendship approved? Approved! So guys, see you again sa next episode ng Friends Without Benefits! Bye-bye! Wait lang. Saan yung next destination natin? Let's go to Japan!